Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isa na naman pong kwento ang inyong mapapakinggan ngayong araw na sana ay magustuhan ninyo. Ako po ang inyong narrator sa programang ito na siyang magbibigay ng buhay sa kwento natin ngayong araw. Nakatayo si Lucas sa tapat ng malawak na glass wall na nakatutok sa Taal Lake. Nakalagay ang mga kamay niya sa bulsa ng kanyang slacks. Hindi siya lumingon noong marinig niyang inayos ni Cassandra ang zipper ng kanyang huling bag. Sigurado ka na ba talaga rito? Mahinang tanong ni Lucas. Ang kanyang boses ay basag. Malayo sa formal at seryosong tono ng isang makapangyarihang CEO na kilala sa mundo ng negosyo. Gagawin mo talaga to. Pumikit ng mariin si Cassandra upang pigilan ang mga luhang nag-uunahang pumatak. Sa kanyang bag ay nakatago ang papel mula sa ospital. Ang resulta ng pagsusuri na nagpapatunay na halos walang pag-asang magkaroon siya ng anak. Naaalala rin niya sa kanyang alaala ang mga masasakit na salita ng ina ni Lucas, kung paano siya magiging dahilan ng pagkasira ng pangarap ng pamilya Velasco. Para kay Cassandra, ang pag-alis sa karangyang to ang tanging paraan para mailigtas niya ang hinaharap ng lalaking minamahal niya. Ito ang makakabuti para sa ating dalawa, Lucas. Pilit na pinapalabig ni Cassandra ang kanyang boses. Kahit na sa loob-loob niya ay nadudurog ang kanyang puso. Nawala ng spark. Pagod na ako sa buhay na to. Mas mabuting maghiwalay na lang tayong dalawa habang maaga pa. At huwag na nating ipaalam sa pamilya mo ang totoong dahilan. Sabihin na lang natin na nagkaaberya tayo sa isa't isa. Humarap si Lucas. Ang kanyang mga mata ay namumulat at puno ng matinding sakit. Lumapit siya kay Cassandra. Bawat hakbang sa mamahaling marble floor ay mabigat at punong-puno ng pagmamakaawa. Hindi ko kailangan ng spark, Cassandra. Ikaw ang kailangan ko. Halos pasigaw na bulong ni Lucas habang hinahawakan ng mga kamay ng dalaga. Kahit ipamigay ko ang lahat ng ari-arian ko, ikaw lang ang kailangan ko. Kung may problema tayong dalawa, pag-usapan natin, huwag kang tumakbo. Ngunit pilit na inalis ni Cassandra ang kanyang mga kamay mula sa mainit na pagkakahawak ni Lucas. Tinalikuran niya ang lalaki bago pa man tuluyang mawasak ang kanyang pagpapanggap. Patawad, Lucas, pero nakapagdesisyon na ako. Huling salita ni Cassandra bago niya binuhat ang kanyang mga gamit at tuluyang lumabas ng pinto ng kanilang bahay. Habang iniwan ang lalaking nakatayo sa gitna ng napakalaking silid, lugmok, confused at sugatan. Ang hindi alam ni Cassandra, sa gabi ng kanyang pag-alis, pumasok ang isang pangako sa isip ni Lucas. Habang pinagmamasdan nito ang paglayo ng kotse ng kanyang asawa sa gitna ng malakas na ulan mula sa kanyang balkonahe, pumatak ang luha sa pisngi ng lalaki kasabay ng isang panata. Lumayo kami ngayong gabi. Hahanapin at hahanapin kita, Cassandra. At kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis pa sa tabi ko. At doon nagsimula ang ilang taon ng pangungulila, paghahanap at ng isang planong magbabalik sa kanya sa mga bisig ng kanyang nag-iisang asawa. Subaybayan po natin ang kwento ng pag-ibig ni Cassandra at Lucas. Hindi magkamayaw ang kabog sa dibdib at ang kaba sa tiyan ni Cassandra habang nakatayo siya sa tapat ng napakalaking gate ng isang mansyon sa Forbes Park. 2 taon na ang nakalipas mula nang tuluyan niyang talikuran ang dating buhay. 2 taon na siyang nagpapakasipag upang tumayo sa sariling mga paa matapos ang hindi inaasahang pagkasira ng kanyang pangarap. Nung maghiwalay sila ng kanyang asawa, pinili nilang pareho na itago ang tunay na dahilan sa pamilya ng lalaki. Sa mata ng mundo, basta na lamang silang naglaho sa buhay ng isa't isa. Walang sumbatan, walang iskandalo, mga tahimik na sugat lamang na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang puso. Ngunit ang realidad ng buhay ay mabilis lumamo ng dangal. Desperado na si Cassandra. Wala siyang savings, wala siyang mahanap na permanenteng trabaho. Pati ang kanyang mga bayarin ay nagpapatong-patong na rin.
Kaya naman nang ialok sa kanya ng isang agency ang isang stay-in maid position na may napakataas na sahod para sa isang misteryosong negosyante. Hindi na siya nagdalawang salita pa. Pinalad siyang matanggap agad sa interview sa agency at ngayon ang unang araw ng kaniyang pagpasok. Pinagbuksan siya ng guard at sinamahan siya ng isang matandang housekeeper na nagpakilalang si Manang Rosa. Manghang-mangha si Cassandra habang naglalakad sa malawak na hardin at sa magandang sala ng mansyon. Malinis, magandang ayos pero tila napakalungkot at napakatahimik ng buong bahay. Iha, ikaw ang nakatoka sa ikalawang palapag, lalo na sa silid at study room ng senyorito. Paliwanag ni Manang Rosa habang inaakit nila ang malaking hagdan. Medyo maarte sa gamit ang amo natin. Ayaw niyang may nagagalaw na gamit sa mesa niya at gusto niya ay laging mabango ang kwarto bago siya umuwi galing sa trabaho. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, Manang. Sagot ni Cassandra habang inaayos ang simpleng uniformeng binigay sa kanya. Isang light blue na dress na may puting palamuti at simpleng apron. Sige na, simulan mo na ang pagpupuna sa study room. Nag-text ang senyorito. Maaga daw siyang uuwi ngayon dahil konti lang ang ginawa niya sa opisina. Bili ng matanda bago siya iniwang mag-isa sa malawak na hallway. Pumasok si Cassandra sa study room. Amoy mamahalin at isang pamilyar na pabango ang agad na bumungad sa kanya. Napatigil siya ng bahagya. Ang amoy na iyon. Pamilyar na pamilyar sa kanya. Marahang umiling si Cassandra. Masyado ka lang nag-iisip sa kanya, Cass. Paalala niya sa sarili. Kumuha siya ng basahan at sinimulang punasan ng malaking mesa. Habang nagpupunas, hindi niya napigilang mapatingin sa isang nakatagong picture frame na nakataob sa gilid ng mesa. Dahil sa pagiging tsismosa o mausisa, dahan-dahan niyang tiningnan yun. Napanganga siya at halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Iyon ay ang kanyang larawan. Isang picture niya noong magkasama pa sila, nakangiti habang nakatitig sa kalangitan. Bago pa man niya maisip kung bakit naroon ang kanyang larawan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka rito nang walang paalam? Ang boses na iyon. Ang malalim at malamig na boses na minsan ay bumubulong sa kanya tuwing hating gabi. Biglang nabitawan ni Cassandra ang hawak na picture frame. Nagmadali siyang yumuko para pulutin iyon habang nanginginig ang buong katawan. Patawad po, senyorito. Ako po yung bagong kasambahay. Tumingin ka sa akin. Huminga ng malalim si Cassandra at dahan-dahang tumingin sa taas. Nakatayo sa tapat ng pinto si Lucas. Nakatitig ito sa kanya, nakasuot ng napakagwapong gray na suit. Gulo-gulo ng bahagya ang buhok at ang mga mata nitong may halong pagkagulat, pagnanais at matinding galit na mabilis nitong itinago. Mas lalo itong nagmukhang matured at mas lalong naging gwapo sa nakalipas na 2 taon. Lucas? Halos walang boses na naibulong ni Cassandra. Mr. Velasco. Malamig na pagtatama nito. Kahit na may kakaibang lambing at lalim ang titig ng kanyang mga mata, habang naglalakad palapit sa kanya, ang bawat paghakbang ni Lucas ay tila nagpapaliit sa espasyo at nagpapainit ang hangin sa loob ng kwarto. Inilagay ni Lucas ang kanyang mga kamay sa bulisan ng kanyang pantalon at tumigil eksakto sa tapat ni Cassandra. Masyado silang malapit sa isa't isa. Naamoy ni Cassandra ang init ng katawan nito at ang pamilyar na amoy na kay tagal niyang pinangarap na muling makasama. Ikaw pala ang bagong binigay ng agency. Seryosong sabi ni Lucas. Kahit may kaunting ngiti sa sulok ng kanyang mga labi na hindi napansin ni Cassandra. Hindi ko alam na ang dating asawa ko pala ay naghahanap ng amo. Nag-init ang mga pisngi ni Cassandra sa hiya at sa matinding emosyong biglang sumabog sa kanyang dibdib. Hindi ko alam na bahay mo to. Aalis na lang ako. Magre-resign ako kaagad. Tatalikod na sana si Cassandra nang mabilis na humawak ang mainit na kamay ni Lucas sa kanyang kamay. Ang simpleng pagdikit ng kanilang balat ay tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Cassandra. Napatigil siya at napatingin sa kamay nitong nakahawak sa kanya.
Sinong nagsabing pwede kang umalis? Tanong ni Lucas. Mababa ang boss nito. Halos pabulong na nagpataas ng balahibo sa leeg ni Cassandra. Dahan-dahan siyang inilapit ni Lucas sa kanya. Kaya naman naging magkatapat ang kanyang dibdib sa malapad na dibdib ng lalaki. Nakalagay sa kontrata mo sa agency. Kapag nag-resign ka sa unang araw ng walang sapat na dahilan, magbabayad ka ng malaking penalty fee. Paalala ni Lucas habang ang kanyang mga mata ay bumaba sa mga labi ni Cassandra. May pambayad ka ba, Cassandra? Napalunok si Cassandra. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi makawala sa titig ng kanyang ex-husband. Good, bulong ni Lucas at dahan-dahang inabot ng kabilang kamay ang buhok sa mukha ni Cassandra at inilagay iyon sa likod ng kanyang tenga. Ang hawak niya ay napakalambot at napakalambing, malayo sa kanyang striktong pananalita. The news day, gagawin mo ang lahat ang pag-uutos ko sa iyo, Yaya. Tiningnan ni Lucas ang buong mukha ni Cassandra. Ang namumulang mga pisngi nito, ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib dahil sa kaba at kilig, at ang mga matang kay tagal niyang hinanap-hanap gabi-gabi sa loob ng 2 taon. Hindi alam ni Cassandra, pero ang pagpasok niya sa bahay na iyon ay hindi aksidente. Mula nung maghiwalay sila, hindi kailanman naka-move on si Lucas. At ngayong bumalik na muli ang kanyang mahal sa kanyang buhay, gagamitin ni Lucas ang bawat pagkakataon at ang kanyang posisyon bilang amo para siguraduhin hindi na muling makakatakas pa ang kanyang nag-iisang asawa. Naging tila isang panaginip para kay Cassandra ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Lucas, pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang mismong pagharap sa lalaki araw-araw. Kahit nakalipas na ang 2 taon, tila walang nagbago sa matinding epekto ni Lucas sa kanya. Ang pagkakaiba lang ngayon, may limitasyon na ang kanilang sitwasyon. Si Lucas ang amo at siya ang kasambahay. Lunes ng umaga. Habang naghahanda si Cassandra ng almusal sa kusina, pumasok si Manang Rosa na may dalang listahan. Cassandra, iha, pakidala naman tong kape at breakfast tray sa study room ni Senyorito Lucas. Bili ng matanda habang nag-aayos ng mga plato. Nagmamadali kasi siya para sa kanyang meeting pero ayaw niyang kumain sa dining table ng mag-isa. Sige po, Manang. Sagot ni Cassandra. Kinakabahan na naman siya. Bawat beses na makakalapit siya kay Lucas, mabilis na tumitibok ang kanyang puso na tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Inayos niya ang tray. Black coffee na walang asukal ngunit may konting pampalasa. Eksaktong tulad ng gusto ni Lucas noong mag-asawa pa sila, kasamang toasted bread at poached eggs. Dahan-dahan siyang naglakad paakyat sa ikalawang palapag at kumatok sa pinto ng study room. Pasok. Malamig na boses mula sa loob. Pumasok si Cassandra habang nakayuko at dahan-dahang nilagay ang tray sa gilid ng malaking mesa. Nakasuot si Lucas ng kumpletong business suit, formal na formal at may binabasang mga papeles. Ang almusal po ninyo, senyorito. Pabulong na sabi ni Cassandra bago mabilis na tinalikuran ang lalaki para umalis. Teka, sino nagsabing pwede ka nang lumabas? Napatigil si Cassandra sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon. Inilapag ni Lucas ang kanyang ballpen at sumandal sa kanyang upuan. Nakatitig ito sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nitong maitim ay tila naghahanap ng sagot sa kanyang mukha. Timplahan mo ulit ako ng kape. Utos ni Lucas habang nakatitig pa rin sa kanya. Masyadong matapang. Kumunot ang noo ni Cassandra. Pero, ganyan naman po ang timpla niyo noon pa, hindi ba? Nagulat si Cassandra sa sariling dila at mabilis na itinikom ang kanyang bibig. Isang maliit at nakakakilig ng ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Lucas. Tumayo ito mula sa upuan at dahan-dahang naglakad palapit sa kanya. So, naaalala mo pa pala kung anong gusto ko sa isang kape. Pabulong na sabi ni Lucas. Sa bawat hakbang nito, napapaatras si Cassandra hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa saradong pinto. Iniharang ni Lucas ang kanyang 2 kamay sa pader. Sa magkabilang gilid ng ulo ni Cassandra, nakakulong si Cassandra sa pagitan ng pader at ng matangkad na katawan ng kanyang ex-husband.
Naamoy niya muli ang napakabango na pabango nito na nagpapasuko sa kanyang isip. Lucas, baka may makakita sa atin. Pabulong at naginginig na pakiusap ni Cassandra habang nakatingin sa malapad na dibdib ng dating asawa. Bahay ko to, Cassandra. At ikaw, nagtatrabaho ka para sa akin. Mahinang sagot ni Lucas. Dahan-dahan nitong niyuko ang ulo para maging pantay ang kanilang mamuka. Ang kanyang mainit na hininga ay humahagkan sa pisngi ni Cassandra na nagdudulot ng matinding kilig sa kanyang buong katawan. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lucas. Wala na ang malamig nitong boses. Pinalitan nito ng matinding emosyon at lambing. Bakit ngayon ka lang bumalik sa akin? Hindi nakapagsalita si Cassandra. Ang mga mata nitong punong-puno ng luha ay nakatitig lang sa mga mata ni Lucas. Gusto niyang sabihin na kailangan niya ng pera, pero mas matimbang ang katotohanan, miss na niya ito. Bago pa man makasagot si Cassandra, biglang kumatok si Manong Rosa sa pinto. Senyor, nakahanda na po ang kotse ninyo sa baba. Agad na lumayo si Lucas, pero bago siya tuluyang humakbang pabalik sa kanyang mesa, inabot niya ang baba ni Cassandra at iniangat ito ng bahagya para magkatitigan silang muli. Aalis ako para sa trabaho. Pag-uwi ko mamayang gabi, gusto kong ikaw ang mag-asikaso ng hapunan ko. Malinaw ba? Bilin ni Lucas. Opo, senyor. Mahinang sagot ni Cassandra. Pagdating ng gabi, nagluto si Cassandra ng paboritong pagkain ni Lucas. Adobong baboy na may tamang asim. Habang naghihintay, hindi mapakali si Cassandra. Ang buong akala niya ay magiging impyerno ang buhay niya bilang kasambahay ng kanyang ex-husband. Pero bawat kilos ni Lucas ay punong-puno ng pag-aalaga na pilit lamang nitong tinatago. Bandang 8:00 na ng gabi nang dumating si Lucas. Halatang pagod ito mula sa maghapong meeting sa opisina. Tinanggal nito ang kanyang necktie habang pumasok sa kainan. Umupo si Lucas at pinagmasdan ang pagkaing nakahanda sa mesa. Tumingin ito kay Cassandra na nakatayo sa gilid. Maupo ka. Utos ni Lucas. Po? Bawal po yun, senyorito. Kasambahay po ninyo ako dito. Hindi ako kumakain ng mag-isa. Maupo ka dyan at kumain ka kasama ko. Masungit ngunit may lambing na utos ni Lucas habang itinuturo ang upuan sa kanyang tapat. Wala nang nagawa si Cassandra kundi ang maupo. Tahimik silang kumain ng ilang minuto pero ramdam ang matinding emosyon sa pagitan nilang dalawa. Masarap pa rin ang luto mo. Biglang sabi ni Lucas habang nakatitig sa kanya. Walang nagbago. Salamat. Mahinang sagot ni Cassandra. Maraming nagbago sa loob ng 2 taon, Cassandra. Pero ang lasa ng luto mo at ang nararamdaman ko pagkasama kita, walang nagbago. Seryosong dagdag ni Lucas. Nabitawan ni Cassandra ang kanyang kutsara. Tumitig siya kay Lucas at nakita niya ang matinding sakit at pagmamahal sa mga mata ng lalaki. Lucas, pakiusap. Huwag mo naman ang gawa ng paraan para maging mahirap to para sa atin. Pakiusap ni Cassandra habang pinipigil ang luhang gustong pumatak. Nag-divorce tayo dahil pinili mong tumakbo. Putol ni Lucas, pero mabilis ding pinalambot ang kanyang boses nang makitang nasaktan si Cassandra. Tumayo si Lucas, lumapit sa pwesto ni Cassandra at lumuhod sa gilid ng upuan nito para maging pantay ang kanilang mga mata. Inabot ni Lucas ang 2 kamay ni Cassandra at hinawakan iyon ng mahigpit. Hindi ako pumayag sa divorce na yon dahil ayaw na kita. Pumayag ako. Talakala ko yun ang kailangan mo para maging masaya. Pero nagkamali ako. 2 taon na akong nabuhay na parang patay, Cassandra. Nag-unahan sa pagpatak ang luha sa mga mata ni Cassandra. Lucas, hindi kita hahayaang makawala pa ulit. Bulong ni Lucas habang dahan-dahang tinataas ang kamay ni Cassandra at hinalikan ang likod ng kanyang palad. Kahit kailangan ko pang magpanggap na amo mo at gawin kang kasambahay, gagawin ko ang lahat para mabawi kita. Nagkatinginan ng dalawa at sa gitna ng katahimikan ng gabi, alam ni Cassandra na alinman sa dalawa, ang kanyang puso ay tuluyan ng babalik sa lalaking kailanman ay hindi niya nakalimutan. Naging mas mabigat ang hangin sa loob ng mansyon matapos ang gabi ng kanilang pag-uusap. Hindi na maikakaila ni Cassandra ang matinding tibok ng kanyang puso sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata.
Ngunit ang bigat ng nakaraan ay tila isang malaking pader na nakatayo pa rin sa pagitan nilang dalawa. Kinabukasan, habang maagang naglilinis si Cassandra sa malaking library sa ikalawang palapag, pumasok si Lucas na nakasandot pambahay na short lamang. Isang tanawin na matagal nang hindi nakikita ni Cassandra. Kitang-kita ang ganda ng katawan at ang pamilyar na hugis ng balikat ng lalaki. "Masyado ka maaga kung magtrabaho," mahinang sabi ni Lucas habang naglalakad palapit sa kanya. May hawak itong 2 tasa ng mainit na tsokolate. "Tratuhin mo naman ang sarili mo na parang tao rito. Hindi lang kita basta kasambahay." Dagdag pa nito, sabay abot ang 1 tasa sa kanya. Dahan-dahang tinanggap ni Cassandra ang tasa. "Salamat, Lucas. Salamat, senyorito." Kumunot ang noo ni Lucas sa huling salitang binitawan niya. "Sabi ko sa'yo, kapag walang ibang tao, Lucas ang itawag mo sa akin, hindi ba?" Nakatitig lang si Cassandra sa kanyang tasa. Pinagmamasdan ng usok na lumalabas mula rito. Hindi natin pwedeng kalimutan kung bakit tayo humantong sa ganito, Lucas. Hindi natin pwedeng baliwalain ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay 2 taon nang nakakalipas. Bumigat ang aura sa loob ng silid. Inilapag ni Lucas ang kanyang tasa sa malapit na mesa at humarap ng tuluyan kay Cassandra. "Gusto mo talagang pag-usapan yan?" Seryosong tanong ni Lucas. "Ang dahilan kung bakit biglang sumuko ka at nawala?" Iniangat ni Cassandra ang kanyang mukha. Puno ng sakit ang kanyang mga mata. Dito na lumabas ang malalim at totoong dahilan ng kanyang pag-alis. Isang sikretong kaya tagal niyang itinago sa kanyang dibdib. "Hindi naman ako sumuko ng walang dahilan, Lucas." Nanginginig na wika ni Cassandra habang pumapatak ang kanyang mga luha. "Umalis ako dahil pakiramdam ko sinisira ko ang buhay mo at ang pangarap ng pamilya mo." Napatigil si Lucas. Nagulat sa matinding emosyon ng kanyang ex-wife. "Nalaman ko 2 taon nang nakakalipas." Tuloy ni Cassandra habang sumisinghot. "Nalaman ko mula sa doktor na napakababa ng chance akong magkaroon ng anak dahil sa severe complications sa aking uterus. Hindi ko kaya. Hindi ako makakapagbigay sa'yo ng pamilya, Lucas." Yumuko si Cassandra habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. "At alam ko kung gaano ka gusto ng pamilya mo ng tagapagmana para sa negosyo ninyo. Narinig ko ang mami mo noon. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako makakapagbigay ng anak sa'yo, ako ang magiging dahilan ng pagbagsak ng pangalan ng mga Velasco. Nakita ko kung paano ka nahihirapan sa pagitan ko at pamilya mo. Kaya pinili kong makipaghiwalay sa'yo para magkaroon ka ng chance na makahanap ng babaeng makakapagbigay sa'yo ng buong pamilya." Ang tahimik na silid ay napuno ng hikbi ni Cassandra. Iyon ang totoong sakripisyo na kanyang ginawa. Ang talikuran ng kanyang sariling kaligayahan at tanggapin ang galit ng mundo para lang protektahan ang hinaharap ng lalaking pinakamamahal niya. Nakatitig si Lucas sa kanya. Baka sa mukha nito ang matinding pagkagulat, pagkalito at sa huli isang napakalalim na galit sa sarili. Dahan-dahan at mabilis na humakbang si Lucas patungo kay Cassandra. Bago pa man makagalaw ang babae, mabilis siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at pilit na inilapit sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Lucas ang kanyang mukha at inangat ito para magkatitigan silang dalawa. "Tanga ka ba, Cassandra? Tanga ka ba?" Galit ngunit may kasamang piyok na boses ni Lucas. May mga luha na rin na nagsisimulang lumabas sa sarili nitong mga mata. "Akala mo ba, ginawa mo akong masaya sa pag-alis mo?" "Pero Lucas, para sa'yo naman yun eh." "Hindi ko kailangan ng tagapagmana. Hindi ko kailangan ng anak kung hindi lang din naman ikaw ang magiging ina." Pasigaw na bulong ni Lucas habang nakatitig sa mga mata ni Cassandra. "Ang gusto ko ay ikaw lang. Ikaw lang, Cassie. Ang pangarap ko lang sa buhay na to ay ang makasama ka. May anak man tayo o wala." Nagulat si Cassandra sa narinig. Ang akala niyang tamang desisyon noon ay nagdulot lang pala ng matinding sugat sa lalaking kanyang minamahal. 2 taon, Cassandra." Patuloy ni Lucas habang dahan-dahang dinidikit ang kanyang noo sa noo ni Cassandra. Pumapatak ang luha ng lalaki sa pisngi ng kanyang ex-wife. 2 taon kong hinahanap ang dahilan kung bakit mo ba talaga ako iniwan.
Akala ko talaga hindi mo na ako mahal. Akala ko kulang lang ako. Pero ang totoo, pinalaya mo ako sa isang bagay na kailanman ay hindi ko naman hiniling at ikakasaya. Patawad, Lucas. Pabulong na iyak ni Cassandra habang hawak ang kamay ni Lucas na nasa kanyang pisngi. Patawad, dahil nagdesisyon ako na mag-isa. Hindi kita mapapatawad kung aalis ka ulit. Sagot ni Lucas. Mas lalo nitong inilapit ang katawan ni Cassandra sa kanya. Ang init ng kanilang mga katawan at ang bilis ng tibok ng kanyang dibdib ay ramdam na ramdam ng babae. Hindi ako bumili ng bahay na to para lang magkaroon ng magandang tirahan. Bulong ni Lucas habang ang kanyang mga labi ay bahagyang dumidikit sa tenga at leeg ni Cassandra na nagdudulot ng matinding kiliti at kuryente sa buong katawan ng babae. Binili ko to dahil dito ko pinangarap na bumuo ng tahanan kasama ka. At ginamit ko lang talagang agency para mahanap ka dahil alam kong naghahanap ka ng trabaho. Pinalabas kong kailangan ko ng kasambahay para lang makapasok ka ulit sa buhay ko. Lalong napanganga si Cassandra. Pinalabas mo? Oo. Pag-amin ni Lucas, sabay tingin ng diretso sa kanyang mga labi. Plano ko ang lahat ng to. Dahil sa sandaling mahanap kita, wala na akong balak na pakawalan ka pa ulit. Bago pa man makapagsalita si Cassandra, dahan-dahang niyoko ni Lucas ang kanyang ulo at inangkin ang labi ni Cassandra sa isang matamis, mahigpit at punong-puno ng longing na halik. Isang halik na naglalaman ng 2 taong pangungulila at matinding pagmamahal na kailanman ay hindi naman talaga nawala. Ang halik na iyon ay tila nagpawala sa lahat ng sakit, pangamba at pangungulila na inipon ni Cassandra sa loob ng 2 taon. Tila huminto ang mundo sa loob ng library habang nakalapat ang kanyang mga labi sa labi ni Lucas. Ang dating malamig at istriktong anyo ng lalaki ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng matinding lambing at pananabik na kahit tagal nitong itinago. Dahan-dahang humiwalay si Lucas, ngunit naratiling nakahawak ang kanyang 2 kamay sa baywang ni Cassandra. Mabilis at naghahabol ng hininga ang dalawa, habang ang kanilang mga noo ay nananatiling nakadikit sa isa't isa. Hindi ko na aalis, hindi ba? Mahinang bulong ni Lucas. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pakiusap at takot, na baka sa pagkurap ng kanyang mga mata ay mawala ulit ang babaeng pinakamamahal niya. Pakiusap, Cass. Huwag mo na akong iwan muli. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Nakatitig si Cassandra sa namumula at may basang mga mata ni Lucas. Doon niya nare-realize kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa niya nung pinili niyang magdesisyon ng mag-isa. Ang akala niyang sakripisyo ay naging pinakamalaking parusa pala para sa lalaking nagmamahal sa kanya ng buong buo. Hindi na, Lucas. Sagot ni Cassandra habang dahan-dahang pinupunasan ng luha sa pisngi ng kanyang ex-husband. Patawad. Patawad kung pinagkait ko sa iyo ang pagkakataong piliin ako. Patawad kung nagpadala ako sa takot at sa mga sinabi ng ibang tao. Isang malalim na buntong hininga ng kaginhawaan ang pinakawalan ni Lucas bago niya muling niyakap ng napakahigpit si Cassandra. Halos itaas na nito ang dalaga mula sa sahig. Isiniksik ni Lucas ang kanyang mukha sa leeg ni Cassandra habang dumadaloy ang panibagong init sa buong katawan ng babae dahil sa matinding kilig. Gagawin natin ang lahat ng magkasama mula ngayon, sabi ni Lucas habang dahan-dahang humihiwalay ng kaunti para tingnan ang mukha ng dalaga. Kung hindi tayo magkakaanak, napakaraming bata sa mundo na pwedeng ampunin at mahalin. At kung ayaw mo naman ng bata, sapat na sa akin na ikaw lang ang kasama ko hanggang sa tumanda ko. Ikaw lang ang kailangan ko, Cassandra. Ikaw lang. Tumango si Cassandra habang pumapatak ang mga luha ng kagalakan mula sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ulit ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Bahagyang napangiti si Lucas at inayos ang gulugulong buhok ni Cassandra. At para malinaw sa iyo, simula sa oras na to, tinatapos ko ng kontrata mo bilang kasambahay. Natawa ng mahina si Cassandra habang pinupunasan ang kanyang mga pisngi. Anong ibig mong sabihin? Baka makalimutan mo, kailangan ko ng trabaho para mabuhay at makabayad ng bills ko. Inabot ni Lucas ang kamay ni Cassandra at dahan-dahang pinagsaklop ang kanilang mga kamay. Hindi ka na magtatrabaho rito bilang kasambahay. Babalik ka na rito bilang misis ko, ang nag-iisang reyna ng bahay na to
at ang buhay ko. Nag-init ang mga pisngi ni Cassandra sa narinig. Lucas, nag-divorce na tayo, natatandaan mo ba? Isang nakakabighaning ngiti ang lumabas sa mga labi ni Lucas. Ang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Cassandra na lalong nagpagwapo sa lalaki. Formalidad lang yun, Cassandra. Pero sa puso ko, sa isip ko at sa mata ng Diyos, hindi ka kailanman tumigil sa pagiging asawa ko. Sagot ni Lucas, sabay hila sa kanya papunta sa pintuan. At siguraduhin mo maghahanda ka. Dahil simula bukas, i-engage kita ulit. Magpapakasal tayo ulit sa lalong madaling panahon. At sa pagkakataong to, walang sino man, kahit ang pamilya ko ang makakapagpalayo sa atin. Lumabas sila ng library habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa ibaba ng hagdan, napatigil naman si Manang Rosa habang nakatitig sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang nakahawak si Lucas sa kamay ng kanyang bagong kasambahay. Ngunit agad ding napalitan ng malawak ng ngiti ang mukha ng matanda nang makita ang ligaya sa mga mata ng kanyang amo. Manang Rosa, tawag ni Lucas habang bumababa sila sa hagdan. Po, Senyorito Lucas. Masayang tanong ng matanda. Pakitapon na po yung uniforme ni Cassandra. Nakangiting utos ni Lucas habang nakatitig sa dalaga. At pakiayos na rin po ang master's bedroom para sa aming dalawa. Hindi na siya maglilinis dito. Siya na ulit ang may-ari ng bahay na to. Napatingin si Manang Rosa kay Cassandra at tumango ng may labis na kagalakad. Naku, sabi ko na nga ba't pamilyar ang mukha mo, iha? Bumalik na rin sa wakas ang ngiti ng senyorito matapos ang 2 taon. Nahihiyang napayuko si Cassandra habang mas lalong humigpit ang hawak sa kanyang kamay ni Lucas. Nang makalabas si Manang Rosa para asikasuhin ang mga bilin, iniharap ni Lucas si Cassandra sa kanya sa gitna ng malawak na sala. Dahan-dahan itong nilagay ang 2 kamay sa baywang ng dalaga at inilapit ito sa kanyang katawan. Gutom ka na ba? Mahinang tanong ni Lucas habang ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Medyo, sagot ni Cassandra habang nakatingin sa labi ng lalaki. Gusto mo bang paglutuan kita? Umiling si Lucas at dahan-dahang niyuko ang kanyang ulo para halikan ang dulo ng ilong ni Cassandra. Hindi na. Simula ngayon, ako naman ang mag-aasikaso sa iyo. Babawiin ko ang 2 taon na nawala sa atin. Bawat araw, bawat gabi, ipapadama ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Lumipas ang mga araw at mabilis na nagbago ang lahat. Tinupad ni Lucas ang kanyang pangako. Hindi na pinahawak ni Lucas ng kahit anong gawaing bahay si Cassandra. Sa halip, ginugol nila ang kanilang oras sa pagbawi ng mga pangarap na naudlot. Inayos din ni Lucas ang usapin sa kaniyang pamilya. Ipinaglaban niya si Cassandra at ipinamukha sa lahat na ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa ay hindi nakabase sa kakayahan nitong magkaanak. Makalipas ang 3 buwan, muling kinasal sina Cassandra at Lucas sa isang simpleng seremonya sa tabi ng dagat, puno ng bulaklak, ngiti at mga luhang dulot ng labis na kaligayahan. Habang nakatayo sila sa dalampasigan, habang lumulubog ang araw, nakayakap si Lucas sa likod ni Cassandra. Salamat, dahil pumasok ko sa bahay na yun, Yaya. Pabulog na biro ni Lucas sa kanyang tenga na nagpatawa kay Cassandra. Lumingon si Cassandra at hinawakan ang mukha ng kanyang asawa. Salamat, dahil hindi ka sumukong hanapin ako, Senyorito Velasco. Hinalikan ni Lucas ang kanyang mga labi sa ilalim ng magandang kalangitan. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig, gaano man kalayo ang lakbayin at gaano man katagal ang nawala, ay laging makakahanap ng daan pabalik sa tahanan. 4 na taon. 4 na taon ang mabilis na lumipas matapos ang kanilang ikalawang kasal sa dalampasigan. Ang malaking mansyon na dating napakatahimik at napakalungkot ay hindi na lang basta puno ng pagmamahal. Puno na rin ito ngayon ng maliliit na hakbang, tawa at ingay ng isang bata. Nakatayo si Cassandra sa balkonahe ng master's bedroom habang nakatingin sa hardin. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ng kanyang asawang si Lucas na nakaupo sa damuhan, nakasuot ng simpleng pambahay na damit at pilit na hinahabol ang isang napakakulit na 2 taong gulang na batang lalaki. Ang kanilang anak na si Liam. 4 na taon ang nakalipas. Buong buo ng loob ni Cassandra at Lucas na mabubuhay silang 2 ng walang anak.
Tanggap na iyon ni Lucas at sapat na sa kanya na kasama niya si Cassandra. Kaya naman laking gulat at iyak ng dalawa nang magsimulang makaramdam ng pagkakahilo si Cassandra noong 2 taon ng kaniyang pagbabalik. Nang kumpirmahin ng doktor na buntis siya, isang milagro na hindi kailanman inakala ng sinuman matapos ang mga findings sa kanyang uterus. Halos lumuhod si Lucas sa labas ng klinik habang umiiyak at nagpapasalamat sa may kapal. Narinig niya ang pagsigaw ng kanyang anak na siyang nagpabalik sa ulirat ni Cassandra. Mabilis na hinuli ni Lucas ang bata at inangat ito sa hangin, dahilan para humalakhak ang bata ng napakalakas. Naku naman, Senyor Lucas, baka humahilo ang bata. Nakangiting paalala ni Manang Rosa na nagdidilig naman ng halaman sa di kalayuan. Kaya ito ng prinsipe ko, Manang. Masayang sagot ni Lucas habang nilalagay si Liam sa kanyang balikat. Tumingin si Lucas sa taas at nagkatagpo ang mga mata nila ni Cassandra. Agad na sumilay ang napakalambing ng ngiti sa mga labi ng lalaki. Baby, gising na si Mommy. Sabi ni Lucas sa bata sabay turo sa balkonahe. Mabilis na sumigaw ang bata ng Mommy, Mommy. Natawa si Cassandra at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Pagtungtong niya sa hardin, agad siyang sinalubong ni Lucas ng isang mahigpit na yakap habang hawak-hawak pa rin ito si Liam. Hinalikan ni Lucas ang mga labi ni Cassandra. Isang matamis na punong-puno ng pagmamahal. Good morning, Mrs. ko. Pabulong na bati ni Lucas sa kanyang tenga habang nakayakap pa rin sa kanya. Nagising ka ba namin ni Liam? Hindi. Nakangiting sagot ni Cassandra habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Inilagay ni Lucas si Liam sa damuhan para maglaro sa kanyang mga laruan. Bago pinalibutan ng kanyang mga braso ang baywang ni Cassandra mula sa likod, isiniksik niya ang kanyang mukha sa leeg ng kanyang asawa. Naiisip mo pa rin ba yung dating natatakot ka? Mahinang tanong ni Lucas habang nakatitig sa naglalaro nilang anak. Umiling si Cassandra at sumandal sa malapad na dibdib ng kanyang asawa. Hindi na. Iniisip ko lang na napakabait ang tadhana sa atin. Akala ko noon wala akong maibibigay sa iyo. Akala ko sukdulan na yung sakit. Pero tingnan mo tayo ngayon. Sobra-sobra pa sa pangarap natin ang binigay sa atin. Hinalikan ni Lucas ang dulo ng tenga at pisngi ni Cassandra na nagdulot ng pamilyar na kiliti sa buong katawan ng babae. Sinabi ko na sa noon pa, Cass. Bulong ni Lucas habang mas lalo pang hinigpitan ng yakap sa kanya. Ikaw lang, sapat na sa akin. Ang magkaroon ng Liam ay bonus na lang ng Diyos dahil siguro sa pagmamahala nating dalawa. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Lumingon si Cassandra at hinawakan ang mukha ng kanyang asawa para halikan ito sa mga labi. Noong mga nakaraang taon, pumasok si Cassandra sa mansyong yun bilang isang desperadong kasambahay na nawawalan na ng pag-asa. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng sikat ng araw kasama ang kanyang asawa at anak, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang totoong tahanan. Isang tahanang puno ng milagro, pagpapatawad at pag-ibig na kailanman ay hindi matatapos. The end.